Magandang gabi, Sir Joko. Tawagin niyo na lamang akong Frank. Ilang taon na rin akong jeepney driver. Pero sa lahat ng aking mga naging pasahero, ay isa ang hindi ko makakalimutan. Sisimulan ko ang aking kwento nung gabing mismong mangyari ang nagpabago sa paniniwala ko. Mag-aalas 9 na ng gabi noon at napagdesisyonan kong tapusin na ang aking pamamasada at umuwi na. Tahimik kong tinatahak ang kahabaan ng kalsada nang mapadaan ako sa Dr. Salamanca Bridge. At maya-maya ay merong pumara dito. Saan ho sila? Sa Bagong Puok. Dahil naisip kong nasa ruta naman ng bahay ko ang daan patungo sa Bagong Puok, kung kaya sinakay ko ito. Pasimple-simpleng sulyap lamang ang ginagawa ko sa aking pasahero dahil hinihintay ko lang siyang magbayad. Subalit nasa dulo ito ng upuan ng jeep at nakatingin lamang sa kalsada sa labas. Hindi ko makita ang mukha niya dahil nakatalikod dito sa akin. At nung malapit na kami sa dadaan ng sementeryo sa Bagong Puok, ay nilingon kong muli ito para maitigil ko ang jeep kung sakaling papara na siya. At nang madaanan na namin ang harapan ng sementeryo, ay muli akong lumingon sa kanya. Subalit laking gulat ko nang wala na ang babaeng nakasakay sa jeep ko. Doon ay bumalot ang kilabot sa aking buong katawan. Nakakahiyamang aminin, kasabay ng pagbalot ng takot ay napaihi ako sa aking saluwal nang hindi ko namamalayan at tuloy lamang ang pagmaneho ko para makalayo lamang sa lugar. Sir Joko, isa ito sa mga pangyayari sa buong buhay ko na hindi ko makakalimutan. Nakapagsakay ako ng multo at naihi pa ako sa saluwal. Kwento, karanasan, Hello, Sir Joko. Ako nga pala si Daisy ng Camarines Norte. Ang kwento ko nga pala ay patungkol sa amin ng Ate Sam ko. Nakasanayan ko po, Sir Joko, na kapag summer ay pinapapunta ako ni Ate Sam sa Maynila para may kasama siya sa bahay. Nagkataon din nun, nakakalipat niya lang sa bago niyang condo unit na bigay ng company na pinagtatrabahuhan niya. Tahimik daw sa lugar na yon ayon sa kwento ni ate sa akin dahil malapit daw ito sa sementeryo at medyo nakakatakot dahil mag-isa lamang siya dun sa unit na yon. Pagkasundo sa akin ni Ate Sam sa terminal ng bus ay nagdesisyon muna kaming mamasyal at kumain sa labas para daw pagdating namin sa bahay ay magpapahinga na lamang kami. Pagkatapos ng ilang oras na gala
ay napagkasundoan namin ni Ate Sam na umuwi na. Pagpasok namin ng elevator, ay pinindot agad ni Ate Sam ang 17th floor. At habang nasa loob kami ng elevator, ay nagulat ako sa sinabi ni Ate Sam sa akin. Huwag ko daw hawakan ang liig niya dahil may kiliti daw siya doon. Nagtaka ako bigla, Sir Joko, dahil hawak ng dalawang kamay ko ang cellphone ko dahil may kachat ako that time. Biglang bumukas yung elevator sa 7th floor pero wala namang tao. Agad namang sinarado ni Ate Sam ang pinto at dumiretso na kami sa 17th floor kung saan naroon yung unit niya. Pagdating namin sa unit niya, ay iba agad yung naramdaman ko, Sir Joko. Mabigat at tila ba parang may mga matang nakamasid sa amin. Sinabihan ako ni ate na huwag ko daw bubuksan ng pintuan pag may kumakatok. Nagtaka ako, subalit oo na lamang ang tugon ko sa kanya. Inisip ko na baka marami ang nagtitrip sa unit niya kung kaya ganun ang pili niya sa akin. Kinabukasan noon, mga bandang 6:00 ng gabi, nang magpaalam si Ate Sam na pupuntahan niya daw yung mga katrabaho at kaibigan niya sa may 10th floor. Si Ate Sam lang kasi ang napalayo sa mga katrabaho at kaibigan niya na may libreng unit din sa condominium na yon. Binilin ulit ako ni Ate Sam na huwag kong bubuksan ang pintuan dahil may dala naman daw siyang susi at hindi na raw siya kakatok pag uwi niya. Nanood na lamang ako ng mga vlog sa YouTube gamit ang laptop ni Ate Sam at nag-upload ng pictures at ibang video sa Facebook account ko. Hindi pa natatapos ang pag-upload ko ng video ay may kumatok na sa pintuan. Mahinang katok hanggang sa papalakas ng papalakas ito. Ang ginawa ko, Sir Joko, ay nagpatugtog ako ng kanta sa cellphone ko para hindi ko marinig ang katok dahil nakakarindi talaga. Ang lakas mang trip ng kumakatok. At kahit may music background na ako, ay rinig ko pa rin ang pagkatok sa pintuan. Kung kaya naisip ko na lapitan na lamang ito. Wag naman kayo mang trip, busy mga tao dito, may ginagawa. Lumakas pa ang pagkatok, Sir Joko. Kaya sinabi ko na, Sige, tatawag ako ng security guard para ma-report kayo. bahagyang natigil ang pagkatok, Sir Joko. Kung kaya bumalik ako sa pagkakaupo ko sa kama at tiningnan yung ina-upload kong video kung tapos na. Nang maya-maya ay dumating si Ate Sam. Kinwento ko sa kanya na ang lakas man trip ng kumakatok kanina. Alam mo te,
hindi pa titigil yung kumakatok kung hindi ko pa sinabi na tatawag ako ng security guard para i-report siya. Ayun, natakot siguro kaya tumigil. Sabay naman ako ni Yaya ni ate na sa labas na lamang daw kami kumain. At habang kumakain kami ay kwento niya sa akin na may nagpaparamdam daw sa unit na yon. At wala raw pinipiling oras yung kumakatok sa pinto. At minsan, kapag lumalabas daw siya ng kanyang unit, ay nakakakita siya ng babaeng distorted ang muka at naglalaho na lamang ito bigla. Ang ginagawa daw ni Ate Sam ay hindi niya na lamang ito pinapansin. Kunyari na lamang ay wala siyang nakikita. Dahil pag pinansin mo daw ito, ay lagi na itong magpaparamdam at magpapakita sa iyo. At dahil sa kwento ni Ate Sam, ay hindi ko na naubos yung kinakain ko dahil sa takot. Maya-maya ay nag-aya na si Ate Sam na umuwi na daw kami. Pagdating namin ng kondo ay agad na natulog si Ate Sam. At ako naman ay naligo muna. At pagkatapos kong maligo ay nahiga na rin ako sa tabi ni Ate Sam. Mag-aalas 3 na ng madaling araw nang magising ako dahil may naririnig akong boses na tinatawag ang pangalan ko. Nakakatakot yung boses, Sir Joko. At grabe ang kaba ko noon na napayakap pa nga ako kay Ate Sam. Pero tulog na tulog ito at hindi ito magising. Nang maya-maya ay naramdaman ko na lumamig ang paligid ng kwarto namin. Bigla na lamang bumukas ang pintana ng unit ni ate. Laking gulat ko dahil walang tao o kung anumang dahilan kung bakit ito bumukas. Nang ibaling ko ang aking paningin sa bintana ay nagtaka ako dahil wala naman akong nakitang tao. Dahan-dahan akong lumapit sa bintana at maya-maya ay may humila sa kamay ko. Kita ko ang usok na hugis tao na tila ba gusto akong ihulog sa bintana ng unit ni ate. Napakalakas ng sigaw ko noon kung kaya nagising si Ate Sam at hinila ako palayo sa bintana. Sabay yakap sa akin at pinakalma ako dahil sobra ang iyak ko noon sa takot. Sinabi ko lahat ng pangyayari kay Ate Sam. Subalit ang sabi niya sa akin, nagising pala siya nung lumalapit na ako sa bintana. At nang makita niya daw na hinihila ang kamay ko at gusto akong ihulog sa bintana,
ay agad siyang tumayo para hilahin ako palayo sa bintana. At simula nun ay nag-request si Ate Sam na ilipat na lamang siya sa ibang unit ng condominium na yon.